Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal bakabayan, ang mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para ibibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 66 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 15 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Jill Manalo. Meron siyang 43 na mga comments. And Maria Cristina Fernandez Manimbao. Meron siyang 41 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at ang mga silent viewer this is the channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Cosmo Defender, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan at yung mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia, Maricel Navarro, Rosemary Masbate, Noel Narcida, Lynn Gonzalez, Elizabeth Habihan. Nandyan rin po si Junicio Aguot, Goyong G.I. Joe from California. I-shoutout natin si M.E. Beth Hariolni, Yolanda Ohashi, Nonay Floren Hies from Dawi City of Cebu, Kili de Guzman Capono na nandyan sa Tagaytay City, Cavite. Nandyan rin po si Danilo, Jaime Garcia, and Hudson Nia Wilson. Siyempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday si Vicky Francisco. Siya po ang sister ni Amelia Hogo Makabayan. At syempre, greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So ayun na nga, today is Sunday mga kabayan. At saka pala, happy blessed Sunday po sa ating lahat. I'm hoping na hindi niyo po nakalimutan na magsimba ngayong araw mga kabayan. Okay, so supposed to be ngayong araw kasi nga Sunday, smooth tayo ngayon mga kabayan. Supposed to be, smooth tayo ngayon. Kaya lang, ang dami kasing kumakalat po ng mga fake news at dapat natin po silang ididibang mga kabayan at saka kortin natin po at saka petigin yung tenga yung napakalat po ng fake news mga kabayan. Okay? And also, doon po sa ating mga kababayan po na, nagpunta sa ibang lugar, nag-travel ngayong araw. So, please stay safe. Alam mo natin po yung daan ng mga kabayan. So, kailangan talaga po na, very attentive tayo. Lalo na ikaw po ay nagdadrive mga kabayan. Again, stay safe po ang lahat. So anyways,
Una po sa ating pag-usapan na fake news mga kababayan, ito very alarming. Ito po ay kabilang po sa kanilang demolition job mga kababayan. Ano yan Sir Ivan? Di ba may kumalat po na balita na meron daw isang magsasaka na napakamatay doon sa Nueva Ecija mga kababayan. Di ba yan po ay kumalat ngayon? At saka siyempre, yan po ay nirepost at nang nirepost, ang dami talang nagrepost mga kababayan na mga DDS. Kasi yan po ay napaka-advantage sa kanila mga kababayan. So unang nakita ko, doon yun po nirepost ni Joey Cruz mga kababayan. Naalala ba natin si Joey the Viber? Yung pong nandun po sa TRICOM hearing the other day mga kababayan. Pero hindi yun umiyak. yung umiyak doon, 'di ba, si MJ Kiambao, yung pong si Crisette Cruz, si Crisette Cho, and also yung si Dr. Ethel Pineda mga kababayan. Sila pong tatlo yung umiyak doon. Ito pong si Joey the Viber kasi nga hindi siya nabagbakan ni Abante. Nakalimutan kasi ni Abante mga kababayan. Kasi naalala ba natin, yung first po na TRICOM hearing sa mga fake news pills mga kababayan, di ba gin-call out siya ni Abante? Kasi nga marami pong post itong si Joey doon kay Abante na binakbakan niya mga kababayan. Nakalimutan sayang na sayang So doon po sa post po ni Joy the Bible mga kababayan, ito pong post galing po sa nagangalan na Argel Joseph Kabatbat. So sabi po nito ni Joy the Viber na for real, totoo ba daw mga kababayan? So ang post kasi ni Argel Joseph Kabatbat mga kababayan, meron pa nakalagay dito na trigger warning. Sabi niya, isa na namang magsasaka ang napakamatay noong isang araw, March 18 na mga kababayan, dahil daw sa kahirapan. Bumagsak ang presyo ng palay dito mula 17 to 16 last week, kaya daw yan po ang rason kung bakit siya nagpatigi sa kanyang sarili ng mga kababayan. So syempre, very alarming ho yan. At saka meron po nag-repost dito, ito po nangalan na si Tito Vlog TV at marami pang iba. Copy-paste ang ginawa lang mga kababayan. So ngayon, dahil po marami pong dahil po ang issue na yan is dapat talaga po ay sasagutin mga kababayan ng ating gobyerno kung talaga bang totoong meron bang napakamatay na magsasaka doon sa Nueva Ecija. So ito po ang ating balita mga kababayan. For more details, let's watch this. Pinaimbestigahan naman ng Agriculture Department sa National Bureau of Investigation ang pinagmulan ng fake news sa Facebook kaugnay sa isang magsasaka na nagpakamatay umano dahil sa kahirapan dahil sa mababang presyo ng palay. Sa Facebook post na ito na may nakalagay pang trigger warning, ayon sa post, mayroong umanong isang magsasaka na kinitil ang buhay dahil sa kahirapan matapos bumaba ang presyo ng palay. Hindi pinangalanan kung sino ang nasabing magsasaka, pero nakasaad sa post na taga Nueva Ecija ito. Ito rin ang pinick up na balita sa Facebook page ng isang umano'y radio station. Paglilinaw ng Department of Agriculture, DA, pinaimbestigahan po yon ng ating kalihim at napatunayan na hindi totoo. Ayon kay De Mesa, ang Federation of Trade Farmers nagsimula ang nasabing post at napag-alaman na walang magsasaka na kinitil ang buhay. Kaya naman, sabi ni De Mesa, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad ukol dito. Actually, nakipag-ugnayan na ang DA sa NBI, sa ating kapulisan para imbestiga mabuti. Dahil nga hindi tama, hindi nararapat yung mga ganitong balita, pinapakalat dahil una, disinformasyon. Pangalawa, ay may epekto rin ito sa ating mga kababayan. Giit pa niya titiyakin ng DA na may mananagot sa nasabing malisyosong Facebook post. Ayon pa sa opisyal, wala ring pagbabago ng presyo ng palay sa bansa. Kahit anya ang presyo ng NFA ay nananatiling nasa mahigit 20 pesos kada kilo. Yung presyuhan actually ay nanatili po na maganda, yung presyuhan ng palay sa ating mga bukiril. At yung presyo ng NFA din, ang bilihan para sa tuyo at malinis, yung dry and clean ay 24 pesos per kilo at yun naman pong sariwa, bagong ani, ay nasa 18 pesos per kilo. Pakiusap lang ng DA sa publiko, huwag magpakalat ng maling balita. Tiyakin muna
kung mayroong basihan ang pinanggagalingan ng isang balita para di na makagulo sa mga Pilipino, lalo na pagdating sa mga pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Okay, so mga DDS, yan pong ibig sabihin namin na kayo po ang dumagdag sa problema. Kayo po ang source dito sa kaguluhan po sa Pilipinas. 'Di ba? Lagi yung sinasabi ho namin kasi nga instead na tumulong kayo sa gobyerno natin, instead tumulong kayo sa komunidad natin, dumagdag kayo. Lagi kayo napabalabas po ng mga fake news. Di ba yan po kasi isa po sa kailang demolition job mga kababayan para po sisiraan nila si PBM, para po sisiraan nila ang ating gobyerno, para po sisiraan nila ang bansa natin mga kababayan. Kitang-kita naman talaga na wala pong pamamahal sa bansa natin itong mga didis mga kababayan. Wala po talaga. Kasi ang kanilang interest dito kung paano lang po sisiraan ang gobyerno natin. Kasi nga sa pamagitan po ng paninira nila mga kababayan, dyan kasi sila nagkakapera. Kaya dapat mo natin silang kukurutin. Kung meron kang nakita po ng mga post ng mga paninira mga kababayan, please i-forward o sa atin. At yan po ay ating ibabalita and also i-debunk natin mga kababayan. Okay? So tulong-tulong tayo. Kasi nga dumadami sila Di ba ibinilita ko na dito na marami po mga trolls, marami po mga influencers ang hinair ang kampo ni Digong mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na ginagamit nila si Digong dahil po dito sa pagkakaresto niya doon sa ICC. Mas lalong uminit yung mga DDS, mas lalong dumami yung mga fake news mga kababayan. Okay? So panawagan ko yun sa Ivan. Tulong-tulong tayong lahat. Okay? So meron ko ipaalam sa inyo. Kasi nga ang ating pong channel mga kababayan, abay report ng mga DDS, gusto yata nila na patahimikin sa Ivan. Gusto siguro nila na hindi na tayo dito magbabalita kasi nga napapahiya sila every time po na mag-vlog si Ivan. Kasi palagi silang madidebunk natin mga kababayan. So kahapon or kanina nga pala, nakita ko na ito na sabi dito, your content was removed due to a violation of our community guidelines na makabayan. So tinanan ko ang mga informations doon, merong nag-report makabayan. So pinagtulong-tulungan nila sa Ivan. Okay? So ito rin po aking pakiusap makabayan na huwag niyong kakalimutan po na lagi tayong mag-like. Huwag niyo pong kalimutan po na i-recommend po si Ivan ang channels natin. I-recommend natin kasi nga mababalanse kasi yan ng taga-YouTube mga kababayan. Kapag maraming nakita doon na ikaw po i-recommend, maraming likes, maraming shares, makikita yan na ang dami naman itong nasuporta nito. Pero meron pong nagre-report. Ibig sabihin, makikita yan ng taga-YouTube mga kababayan na yung mga nagre-report, yun po ang mga fake news peddlers. Diba? So ayaw nilang madibang pagkabayan kasi sila po ay mapapahiya. And also, please i-follow rin po natin ating Facebook account makabayan. So Facebook account natin, Jelrebe TV. Marami po akong mga write-ups doon makabayan. Marami po akong mga uploads doon na hindi rin po dito na pag-usapan makabayan. Okay? So please i-follow natin. I-like natin ating Facebook account na Jelrebe TV. Okay? So patuloy tayo. Next po sa kanilang paninira makabayan, the same pa rin po. Tungkol po kay First Lady Lisa Marcos. Di ba hindi sila makamove on kay First Lady makabayan kahit nasang kataliban na ngayon ng mga live, sang kataliban ngayon ng mga programa na pinuntahan po si FL, hindi pa rin po naniniwala ito mga gunggong na to na nakauwi na sa Pilipinas si FL Lisa. Hindi para po makabayan, mga tanga talaga Magbasa-basa ako sa mga comment po ng mga DD supporter kahit saan-saan po ng mga post galing po sa mga DDS, ang mga comment doon sa baba na nawagan sila na mag-live daw si FL sa makabayan para daw maniwala sila na nandito na sa Pilipinas si FL. Makailang beses na po nag-live, di ba? Ang PTB, RTBM, mga vlogger kung saan nandun po si FL makabayan. Mga bulag talaga kasi ayaw lang maniwala. Kasi ayaw lang panunuorin makabayan. Gusto nila ang kanilang paniniwalaan lang ang kanilang katangahan. O, di ba? Okay, so like for example, dito rin po sa post makabayan. Diba? I think this is Sunday. Sunday time ito. Siyempre, Sunday, Family Day makabayan. Nag-post po si Efelisa at saka si PBM kasama po si First Lady or former First Lady Imelda Marcos makabayan. Nung makita nila na walang kamay po si Efelisa makabayan, abay sabi nila, edited daw. Edited na makabayan. Edited ba yan? Diba? Dahil lang hindi nakita yung kamay po ni Efelisa makabayan. So para ma-debunk natin, sabi pa nga dito ni Delo Rivers, actually marami yung makabayan.
Marami po ang nag-post yan. Di ba, correct ba I'm wrong? Marami ho yan. Kahit saan kayo maglibot-libot mga kabayan sa Facebook, as long as nakita nyo na noon yung page po ng mga DDS, makikita nyo ang pictures na to. Di ba? Edited na mga kabayan. Tapos sabi pa niya nga dito, sino nag-edit ito? Bakit wala ang isang kamay daw ni Lisa Makabayan? So syempre, para madibang ho natin, talagang almost one day po akong hinanap po yung mga pictures, mga videos na kung saan hindi nakikita yung kamay po ni Efel Makabayan. Yes, almost one day po yan, trinabaho ko lang Sir Ivan. para po sampalin natin sila ng mga ebidensya. So nakita mga kabayan, while naglibot-libot ako, napansin ko, meron kasing habit itong si Efelisa, kapag during po sa lang picture-picture, lagi niyang itatago ang kanyang kamay. Yes, meron siyang habit. Like for example, ito mga kabayan, nakita ko to doon sa video, at saka screenshots ko na lang. Like for example, dito mga kabayan, tingnan nyo, itatago niya ang kanyang kamay. Napansin ba natin yan? Hindi lahat po siyempre ng mga pictures ni Efelisa. Pero marami doon mga kabayan na lagi niya pong itatago ang kanyang kamay. I think habit niya. Andito na po mga kabayan, papakita ko sa inyo. Like for example, itong picture na to. Kita ba? Or i-post ko na po dito mga kabayan. And also, dalawang pictures kasama sila si PBM. Di ba lagi niyang itatago ang kanyang kamay mga kabayan? And also, dito rin po sa Go Negosyo, itatago niya ang kanyang kamay mga kabayan. So napapansin talaga natin, ito pa. Di ba nandun sila sa RNDB mga kabayan, sa embassy po doon sa Lithuania, itatago niya ang kanyang kamay. Di ba? Ito pa. Ito mga kabayan. Di ba sa UAE? At saka marami pang iba, talagang mahilig po si FL na itatago ang kanyang kamay mga kabayan. So ibig sabihin, habit talaga ni FL Lisa kapag meron ng picture-picture mga kabayan, itatago niya ang kanyang kamay. Diba? O diba, DDS? Ganyan po mag-imbestiga si Ivan. Not just that mga kabayan. So dito tayo po sa latest na kanilang paninira. Yung nag-meeting sila the other day mga kabayan, kasi nga 'di ba meron pong meeting si Efelisa last March 21 mga kabayan. So ang meeting niya doon po mismo sa Malacanang. So dito po sa kanya nakapost na regular meeting of the Asian Cultural Council or ACC. Pangarap Clubhouse, Malacanang Park, Manila. That is March 21, 2025. May napansin na naman po ang mga gunggong mga kabayan. Unang-una, ang kanilang napansin dyan, yung suot ni Efelisa mga kabayan. Diba ang suot? Meron silang issue sa isinuot po ni Efelisa mga kabayan. Hindi ba nag-iisip itong mga DDS na to? Unang-una, kitang-kita na ho sa caption. Diyan sa caption, regular meeting. Regular meeting, ibig sabihin madalas na ho nila yung ginagawa mga kabayan. At sa inyong venue, diyan po mismo sa Malacanang. Kailangan ba bang mag-gown itong si Efelisa mga kabayan? Diba DDS? Simpleng tanong, kailangan pa bang mag-gown ni Efelisa? Ang meeting nila at palagi pong ginagawa nila dyan po sa Malacanang at saka regular meeting ho yan. Diba? Kailangan pa mag-gown si Efelisa mga kabayan? Diba? Alam mo natin, napakasimpleng tao po ni Efel Makabayan. Kahit siya po ay, siyempre, mayaman ho sila. Alam mo natin po ang kanilang pamilya Makabayan. Kahit mayaman po si FL, talagang down to earth itong si Efel Makabayan. Napakasimpleng tao lang ho yan. Diba? Unless kung meron siyang lakad na kailangan talaga po na siya po ay magbestidan, yung talagang napaka-formal makabayan. So depende ho yan. Pero siyempre ang meeting nila nandiyan na po sa Malacanang, so no need na po yung magarbong suotin. Kaya siya po ay nakaduster makabayan. Di ba mahilig talaga magduster si FL? Doon pa nga sa interview niya kay Katonying Makabayan, nalalaban natin yan. Interview kay Katonying, nakaduster lang si Efelisa. So ngayon, punta tayo sa pictures. Kasi sa picture makabayan, nagdududa sila. Meron silang duda dyan. Pero paunahin mo natin po ang pabanatin itong kanilang vlogger na si Jalen Makabayan. Nakilala ba natin si Jalen Charita Talks? Isa po siya sa nagbatikos po kay Efel Makabayan. Isa po siya sa nagbatikos po ng pictures na yan. So ginamit niya yung video ni Real Talker Makabayan. So syempre siya po ay nakasakay lang at wala siyang common sense
na ginagamit mga kabayan. Kung anong sinasabi po ni Real Talker, sinasakyan niya lang. O di ba tanga talaga mga kabayan? Ganyan po yung tanga. So siya po ating paunahin po sa pagbanat mga kabayan. And after that, sasampalin natin siya ng mga ebidensya. For more details, let's watch this. Latest post ni First Lady or ang cute nating First Lady na si Lisa Marcos, naku po, pinagtawanan at maraming nakapansin sa post niya. Itong post na to, marami siyang post nito nakarang araw, kahapon, pero yung ngayong araw na to, yung post niya, maraming napansin yung mga nakakita niyan. At maraming nag-react at maraming tumawa. Pansinin niyo po, ito yung latest post po ng ating cute na First Lady Lisa Marcos. May napansin ba kayo? O isa-isahin po natin kung ano yung napansin nila. Yung sa akin lang naman, ang napansin ko dyan, may dalawa dyan, buong-buo yung cake. Maubos kaya nila yan? Yun lang yung napansin ko. Pero marami pang napansin. Yung mga magagaling dyan mag-edit. May mga iba dyan na magaling mag-edit, alam nila kung edit ba yan o hindi. O ito, panoorin po natin. Si Real Talker mismo. Kung ano yung masasabi niya dyan. Ito yung video. Kayo talaga mga lods, kaya tayo pinagsasabihang fake news eh. Sa sobrang metikuloso nyo, napapahamak tayo. O, tignan nyo yung picture na to. Wala namang mali sa picture na to. Okay lang naman na si First Lady Lisa lang ang hindi sinerva ng plato. Okay lang yan, di ba? It's okay. It's normal. At okay lang din na si First Lady Lisa lang ang walang sandigan ang bangko. Sana ay, upuan pala. Sorry lang, Bisaya. At okay lang naman yan, no? Okay lang naman na si Lisa Marcos ang may pinakamaliit ang upuan. Tignan mo, oh. Pero sana sa nag-edit, inangat nyo konti. Para makitang pantay ang mga upuan. Para sa akin, yung katanungan na bakit wala siyang pagkain, siya lang yung walang plato, baso, or pagkain, baka diet yung First Lady natin. Baka naman ay hindi siya kumakain dyan. Yung bisita lang niya. Diba? Eh kung hindi naman siya kakain o diet naman siya, edi bakit kailangan pa ng plato o baso sa harapan niya? Yun namang sinasabing mukhang maliit yung inupuan. Eh hindi naman ganun kalaki din po si First Lady. Kaya nga cute nga eh. Mamaliit daw yung inupuan. At bakit nga daw walang sandalan? Siya lang yung walang sandalan yung upuan. Baka naman hindi lang makita eh, no? Baka naman katagilid, baka ewan ko ba? Eh baka naman hindi mahilig umupo ng may sandalan or ayaw ng ating cute na First Lady na may sandalan yung uupuan niya dyan. Kasi kung ewan ko ba? Gusto kong ipagtanggol pero nahihirapan ako. Ano sa tingin niyo po dito sa picture? Edited ba? Or totoo naman? Kasi yan po yung mga napansin nila na bakit nasa harapan naman yung First Lady, bakit siya yung maliit kung kailan nasa harapan siya ng picture, yung upuan. Ang maraming nakapansin dyan sa mga nagko-comment kasi dyan sa post po ng ating First Lady Lisa Marcos, bakit siya walang plato, walang baso. Pero para sa akin, ang napansin ko lang dyan, yung cake talaga. Buong cake sa harap ng bisita niya. Dalawa yan sila, dalawa, na may buong cake. Maubos kaya yun? Tanong ko lang naman yun. Siyempre, hindi po natin pwedeng sabihin na, wag niyo pansinin yan yung mga post ni First Lady Lisa Marcos. Unang-una po kasi, issue po ngayon yung mga katanungan. Nasaan ba siya? Totoo ba yung mga post niya? Yung mga ganon na mga katanungan, siyempre maraming nagre-react at maraming nag-aabang. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, nagba-viral po yung mga post niya. Ang dami pong nagre-react, puro tawa. Parang tawang-tawa kayo. Hindi naman nagpapatawa yung cute nating First Lady dyan. Pero tinignan ko naman yung comment. Meron namang magagandang comment dyan. Marami yung magagandang comment dyan. Di ko lang alam kung sino-sino yung mga yan. Mga nagko-comment dyan. Ang talong ko lang kasi sa mga nagko-comment dyan, eh bakit puro page? Karamihan. Yun ang napapansin ko. Para sa akin, sana okay lang ang ating cute na First Lady. Cute na First Lady Lisa Marcos. Ang alam ko,
nandito na raw sa Pinas eh. Sa tingin nyo, nasaan siya ngayon? Pag nandito sa Pinas, malamang nandun yan sa Malacanang. Nag-live doon sa live ni ano kanina, ba't wala siya? Ay, baka busy lang. Kagaya niyan, busy lang po yung First Lady natin. Halos araw-araw may mga post, may mga event. Busy po ang First Lady natin. Kayo naman, hindi makapag-live. Kayo naman talaga. Intindihin nyo na lang. Hindi yung edit. Edit ba talaga yan? Comment down below. Hanggang dito lang, thank you. Okay, Jalen Charity Talks. May napansin ako. Kung ikaw may napansin, ako rin may napansin. Ang tanga mo. Pareho kayong dalawa ni Mr. Real Talker. Nainisip ninyo na ito ay edited dahil lang doon sa cake, dahil lang sa ang upuan, walang sandalan makabayan. Edited na kaagad. Diba? Gunggong talaga eh. Kitang-kita ho natin na malisyoso po ang kanilang pag-react makabayan. Malisyoso. Talagang malisyoso. Gusto na ipapakita po doon sa mga followers nila na hindi pa talaga umuwi itong si Efelisa makabayan. Dito pa nga sa kanyang post, sabi niya, ito ay after po sa kanyang live makabayan o sa kanyang vlog. Bring Lisa home. O, di ba? Naniniwala siya na wala pa si Efelisa sa Pilipinas makabayan. Di ba? Tanga talaga eh. Naniniwala siya sa kanyang sariling katangahan makabayan. Unang-una, doon muna tayo po sa cake makabayan. Nagtanong ako doon sa tagano sa PCSO, bakit merong dalawang cake makabayan? Eh syempre may contact tayo eh. So nagtanong ako sa taga PCO. Sabi ko, ma'am, bakit merong dalang cake, dalawa, yung kasama sa meeting ni Efelisa? Birthday pala! Birthday pala ni Miss Alice makabayan, ni Ma'am Alice. Yung naka-black, yung kasama po ni FL doon sa kabila, yung merong malaking cake makabayan. Yung naka-black, siya po si Miss Alice. Siya po si Alice Galang Eduardo makabayan. Ang kanyang birthday last March 20. So ito po ay late celebration po na kanyang birthday makabayan. So dahil po meron silang meeting kinaumagahan, so siyempre sila po ay nag-celebrate din po ng kanyang birthday before silang start po ng meeting makabayan. Yung sa kabila, kung bakit meron pong cake makabayan, birthday rin po. O, di ba, DDS, dapat ganyan kayo, dapat mag-usisa kayo, dapat alamin niyo kung bakit merong cake. Bakit daw malaki yung cake, maubos ba daw yun ng babae makabayan, ng Miss Alice? Di ba, gunggong talaga eh, kung walang nakalagay po na pagkain po dyan sa harapan po ni Efelisa, syempre hindi pa yun nag-start makabayan. Nakita nyo ba na ginano na ang cake makabayan? At saka, alam mo natin, kapag sila po ay mag-meeting makahabayan, ang pagkain, hindi po yan nakalagay lahat dyan sa kanilang table. Kundi, nasa gilid ho yan nilalagay makahabayan. Alam namin yan kasi nakita na ho namin makahabayan. Di ba nasa gilid yan lagi po nilalagay? Gonggong talaga to mga DDS, basta lang manira makahabayan. And also, doon rin po sa upuan. Dahil hindi na nakita po yung sandalan ng upuan makahabayan, so siyempre nag-edit sila kaagad, nilagyan nila ng maliit na upuan makabayan. At kung magtatanong kayo kung bakit meron ng mga paa sa baba makabayan, kasi yan po ay EI. Kapag sa tingin mo na kulang makabayan, pwede yang aayusin ng isang EI makabayan. Pero siyempre hindi perfect. Katulad mo nakita mo na parang bata po si Efelisa makabayan at saka napakalit po sa baba. Tingnan nyo, tas yung kamay, malaki makabayan. Kasi nga EI. Hindi perfecto po yung EI makabayan. Diba? And also, para makita rin po ng mga DDS na yan po ito totoong picture talaga at nagkaroon po ng meeting sa Malacanang makabayan, ito ibang angle dyan sa taas. 'Di ba? Sila pong lahat ang nag-meeting makabayan. Tingnan nyo, nandyan po si FL. Sige nga, sabihin nyo sa amin, yan ba ay edited? Kaya nga, lagi kayong binabanatan po ni DJ Chacha. Kilala ba natin si DJ Chacha makabayan? Yung kasama po ni Ted Filon. Kasi meron pong ipinost the other day, ito pong si DJ Chacha makabayan. Sabi dito, tigilan na ang panonood sa mga fake news vloggers. Sabi ni DJ Chacha, ang tatapang sa likod ng keyboard nung hinanapan ng mga dokumento na magpapatunay sa mga pinapakalat sa social media, walang mapakita. Sumagot na lang ng next time, hindi na po magbabase sa mainstream media daw. Kasalanan pa ng mainstream media. Tigilan nyo kasi kakanood ng fake news vloggers na ang tingin sa kanila mga sarili ay journalist. O, di ba masakit yon? Hindi kasalanan ng mainstream media na mas nagre-rely kayo sa vloggers
for news. Dapat may masampulan sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon kasi kung walang sasampulan, hindi magtatanda ang mga yan. Which I agree mga kabayan. Dapat talagang sasampulan lahat ng mga fake news peddlers. At lahat ng mga fake news peddlers, yung mga DDS. O diba, sapo sila sa sinabi po ni DJ Chacha Makabayan Gonggong kasi. So before na mag-jump po sa ating next topic, syempre set naman natin. Nandyan po si Arlen Aces, Corazon Tuang, Evelyn Garcia, Marilo Nangis Dino, nandiyan rin po si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Venus Labao, Brigida Ligot, Flaviana Abila, Ipi Tanyo, nandiyan rin po si Pearl Canonigo, Jacqueline, Maria Visitacion Alindayo, isyadat natin si Aurelia Adina, Hayatos Pernito, Evangeline Borgonio, Gloria Sanchez, Imor Ziad, and Hayatos Zad or Jad Zeb. Okay, mga kababayan ko, pag-usapan natin ito si Bongo versus Sara Duterte. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga, di ba, si Bongo hanggang ngayon talagang paawa effect sa mga kanya mga followers makabayan. Kapag siya po'y i-interviewin, at saka during po sa kanya mga rally makabayan, kailangan talaga po merong sad na background. Di ba? Kailangan talaga na paawa effect at saka ginagamit niya itong si Digong Makabayan. Di ba yung sinabi niya sa kanyang interview the other day, kawawa daw ang sitwasyon ni Digong doon sa ICC Makabayan. For more details, let's watch this. Mahirap talaga ang sitwasyon niya ron. Napakahirap mag-isa. At alam naman natin hindi sanay mag-isa si Tatay Digong. So, ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon. Sana po ipagdasal natin sa ang kanyang kalusugan. Please, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan. O, di ba? Gamit na gamit talaga si Digong Makabayan, paawa effect eh. Kasi nga kapag ganyan po kalamang estilo, ay siyempre makukuha po kagad po yung loob po ng kanilang mga followers at baka madagdagan pa Makabayan kapag sumasabay kayo sa agos sa ginagawa nila. O, di ba? Paawa effect. Pero siya po ay na-debunk dito po sa interview kay Sara Duterte Makabayan. Anong sinabi ni Sara? Na okay naman pala si Digong doon. Mismo nga nang sabi Makabayan, si Digong na parang hotel ang kanyang tinutulugan Makabayan or kanyang cell. Ito ang sinabi po ni Sara. Kamusta po? Oo. Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami. Ang sinabi niya sa akin, Mayroon ka lang dito sa ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Yes! Except hindi ako lalabas. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Malapansin ba tayo Makabayan? Si Bongo, kapag siya po ay magsasalita at saka gamitin niya itong si Digong, parang super lonely Makabayan, parang nasunugan siya na ilang bilyones po na properties. Napansin ba natin? Pero si Sara Duterte ang tatanungin, abay nakatawa lang Makabayan. Parang happy-happy. Napansin ba natin? Nakatawa lang lagi. Eh siyempre advantage yan. Pero si Bongo, gamit na gamit niya talaga ito si Digong, paawa effect. Itong si Sara, happy kasi nga makukulong. Itong si Digong Makabayan, kulong na to, hindi to makakalabas na. So ang advantage dito, ito pong si Sara Duterte Makabayan. So meron rin pong sinabi si Sara. Diba sabi niya na okay naman daw sa loob po ito si Digong para kasing hotel ang kanyang tinutulugan Makabayan. Ang pagkakaiba lang kasi nga siya po hindi makakalabas at saka na-miss niya daw, sabi ni Digong, na-miss niya daw ang kanyang girlfriend Makabayan. Diba sinabi niya ni Sara? Sabi dito po sa balita ng mismong taga Davao Makabayan, taga Davao, sabi dito, even in detention, Digong is still Digong. BP Sara Duterte says her father, former President Rodrigo Duterte, is in high spirits while detained at the ICC in The Hague. Charming the staff and missing his girlfriend na Makabayan. Sabi niya, he told me he's okay. He doesn't regret anything he did. But yes, he misses his girlfriend na Makabayan. He misses his girlfriend. Na-miss niya kanyang girlfriend. Pero iba po yung Makabayan. Hindi po si Hanilet ang kanyang ibig sabihin.
Totoo yan si Ivan, yes, hindi po si Hanilet ang kanyang ibig sabihin. Kasi meron pong nagsabi dito, meron po kasing balita mga kabayan, galing po sa Bombo Radyo, Girly Balaba, duawon si ex-President Duterte sa ICC facility. Ibig sabihin po ng duawon mga kabayan, bibisitahin daw. So si Girly Balaba, bibisitahin niya si Digong doon sa ICC facility. So ngayon maraming nagdududa, sino ba itong si Girly Balaba mga kabayan? Hanggang yan po ay naungkat. Sabi dito, sa post po ni Pure Thoughts, by doing so, she will reinforce the rumors about their alleged relationship mga kabayan. So meron nag-comment dyan sa baba. It's an open secret sa Davao. Gibalay gani na, ibig sabihin, ibinahay na daw yan ni Digong mga kabayan. So kilalanin natin kung sino tong si Girly Balaba. According dito po sa nakakilala sa kanya mga kabayan, used to a reporter of ANS-CBN Davao, ex daw siya ni Aljo mga kabayan. So before daw, sinulot ni Digong. Ngayon, city councilor na sa Cagayan de Oro. So sabi dito, hindi nga pumunta si Hanilet or even si Kitty mga kabayan. She is currently running for re-election as city councilor. Baka siguro, baka asking for funding kasi talamak vote buying sa Cagayan de Oro. Last barangay election, meron daw mga presyo ng mga kabayan, 6,000 daw. Ngayon, increase na to 10,000 daw yung vote buying mga kabayan. Baka daw yan po ang pakay ni Girly na kung bakit siya bibisita kay Digong doon sa ICC mga kabayan para daw manghingi ng fundings. So si Girly, siya pala yung sinasabi nila na girlfriend ni Digong mga kabayan. O, di ba? Paano yan si Hanilet? Diba? Happy ngayon si Digong. Kasi nga mas maasikaso pa siya dyan sa ICC facility mga kabayan. Kasi nga sa Davao, lagi siyang ginagamit mga kabayan. At hindi masyadong naasikaso ni Hanilet itong si Digong. O diba? Ano kaya masasabi dito ni Hanilet mga kabayan? Ngayon, pupunta tayo sa showbiz world. Kasi meron pong scoop, meron pong pasabog itong si Christy Fermin mga kabayan. Ito'y patungkol kay Ipi at saka kay Hanilet mga kabayan. For more details, let's watch this. Pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isa po si Philip Salvador sa mga personalidad na nakita doon pa lamang sa airport para sumalubong sa kanyang kaalyadong dating Pangulo. Totoo. Pero hindi po nakaganda yung presensya ni Kuya Ipe doon sa airport. Yung iyo muna. Ay nako, nung mga eksena niya talaga namang pang best actor. Yan lahat talaga nakalagay sa social media. Artist, Best actor goes to Mr. Philip Salvador. Salubungin mo ko sa airport. Yun Ikaw. Sa akin naman, yung pag-ano ko doon, sabi ko, bakit ganito si Kuya Ipe? Bakit yung, di ba, bilang isang action star, hindi mo dapat makikitaan ng ganyan, na iiyak ka, mag-ano. Kung nandun malungkot siya, kung dapat wag yung ipakita sa taong bayan na talagang umiiyak siya. Kung sa bagay, ang pagluha naman ay walang pinipiling gender. At ang lalaking umiiyak ay matapang, sabi nga natin. Lalo na kung ipinakikita sa publiko, dahil tao lamang siya na nalulungkot. Pero, ang tinutukoy po namin, yung naging asta niya sa mga taga-media, nung sila ay nandun ni Senator Bongo, yung nakakunot noo siya na parang tinitingnan niya ang bawat isa na, may camera ka na, may mikropono ka na. Parang kulang na lang hawiin niya yung media, di ba? Dapat siya sa kanya ang makita yung kalmado sa kabila ng ganung sitwasyon. Dapat kumalmado siya kasi kakalma ang lahat. Pero pag pinakitaan niya hindi siya kalmado, parang nagyayaya na maggalit din kayo. Di ba? Parang inciting to sedition. Si Kuya Ipe parang gumagawa ng pelikula. Parang may shooting. Siya yung Hindi siya talagang ganyan siya talaga na parang alam na alam niya ang batas. Parang alam na alam niya na merong mga hindi sununod na mga utos at batas. Nung panahon na yun, parang talo na nung umakyat siya dun sa Peace Rally. Yung rally. Dun sa Miliwasan. Oo. Bring him back. Ay, oo. Ay, grabe. Talagang parang ang lalim-lalim ng kaalaman ng isang Philip Salvador sa batas. At parang alam niya na maling-mali ang ginawa ng gobyernong ito sa pagpapadala sa Netherlands sa kanyang kaalyadong dating Pangulo. Masyado siya nagpapadala sa kanyang Emosyon. na hindi dapat ganon. At sa pagkakilala naman natin talaga kay Kuya Ipe, madaling mag-init ang ulo niya. Hindi niya kayang
hawakan ang kanyang ang kanyang emosyon. Sa maraming pagkakataon ipinakita niya yan. Kaya yun din ang nakita sa kanya doon sa airport hanggang doon sa peace rally. Oo, ganun. Yun ang nakita. At eto pa, meron pang isang karagdagan na Ay, ano yun? na kwento na pinagpipistahan na ngayon sa social media. Ano yun? Totoo ba yung pagkakalink niya? Kanino? May bago? Meron pang naliling sa kabila ng ganitong sitwasyon. Oo. Ha? Pinaniniwalaan mo ba yung dating, hindi naman dating karelasyon mismo ng dating Pangulo. Ay, Ay, binibigyan na rin ng kulay. Ay, Oo, yun. malapit nila. Ano pangalan niya? Yung nanay ni Kitty. si Hanilet. Si Hanilet. Si Hanilet. Inililink sa kanya ngayon Ay, si sobra Hanilet. naman. Grabe. Oo. Diyos ko, pagkaaga-aga naman ito, ba't naman ililink si Hanilet kay Kuya Ipe at si Kuya Ipe kay Hanilet? Kasi daw dapat, ang kasama doon sa biyahe papunta sa Netherlands ay si Hanilet. Pero hindi raw sumama. Kaya pinabago na naman daw ang manifesto. Dahil hindi nga naman pwedeng lumipad na ibang pangalan ang nakatala. Ang sabi ng marami, lalo na yung mga nagbibigay na reaction sa social media, hindi kasi niya maiwan-iwan si Philip Salvador. Ay, ganun. Grabe. Kasi di ba sabi niya nga, hindi daw siya pwede sumama kasi wala daw sa passport. O, di ba? Tapos sabi, kagagaling mo lang sa Hong Kong, asan yung passport mo? O, di ba dapat dala-dala niya yun? O, kaya, siguro nga, no? Inililing. Meron akong kausap, meron ano? akong nakausap na politiko rin. Ikaw ba naniniwala na itong si Kuya Ipe pwedeng ma-link dito kay Hanilet? Isa lang ang sagot sa akin. Ano? Magtatanungan pa ba tayo? Ganon. Para bang may kasaysayan na gusto nating maibalik, di ba? Oo. Ganon. Nakakaloka ang mga no? Pero hindi natin pinaniniwalaan. Oo, yun. kaya Kasi ako masyado. labas tayo doon sa kwento na yan. Pero yan po ang pinagpipistahan ngayon na si Philip Salvador ay kinukuha ang atensyon nitong si Hanilet. Ay. Pero siguro naman, eto pwede kong sabihin na napakakapal naman ang mukha niya. Kung patusin niya, kung papasukan niya ang isang babae na alam niya namang karelasyon ng kanyang nirerespetong kaibigan, kaalyado at dating Pangulo. Hindi naman yata totoo yan. Ay, oo. Hindi tama. Mukhang siguro, kanino kaya nanggaling itong palabas na ito? Para Hindi natin alam kung sa kalaban o within the circle din. Hindi natin alam. Ngayon, sa tanong, bakit naman papasukin ni Ipe yan? Ayaw na rin po namin magsalita dyan dahil hindi namin siya kayang ipagtanggol pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga may edad ng babae. Oo, tama. Hindi namin kaya ipagtanggol dahil yun ang nangyayari. Oo, dahil yun ang tunay na kasaysayan. Kaya although hindi tayo naniniwala dyan, kaya lang sana itong si Philip Salvador, kung ang akala niya ay makadadagdag ng boto sa kanya, yung ginawa niyang akala mo kung sino na may kaalaman sa batas na ang itsura, akala mo gumagawa siya ng isang action movie na gusto niya lipulin ang lahat ng kanyang mga kalabang kontrabida. Hindi yan makadadagdag. Unang-una, 100% sinasabi ng mga kababayan natin na hindi ka naman talaga mananalo. Aroy, sakit. Ay, butata. Epe, hindi ka daw mananalo. Talaga namang hindi ka mananalo eh. Kasi ang kanyang speech doon sa liwa sa makabayan, puro lang, bring him home. Mananalo ka sa ganyan, bring him home makabayan. O diba, gamit na gamit talaga. At wala naman talagang alam, itong si Epe, sa legalidad makabayan, hindi niya alam. Diba? Sumakay lang po siya. Ang kanyang paiyak-iyak, abay, drama lang yung makabayan. Siguro lang ha. Baka siguro, alam niyo na po, tungkol po kay Hanilet makabayan. Nagtatanong na naman, totoo ba yun? Itong si Ipe talaga, pa-drama effect. At saka ginaya na rin po siya ni Bato makabayan. Paiyak-iyak na rin po. Silang lahat, pati po si Bongo, paiyak-iyak na rin po makabayan. Galawan talaga ng mga trapo makabayan, di ba? Nakakatawa talaga eh. Isa naman natin. Nandyan po si Josephine Gallego, Jess Abdo from Calaba, Laguna. Hi to Joss Music Cover Channel from Haro, Leyte. Nandyan po si Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Hi to Mary Jane Tan, Edita Garcia from La Union. Nandyan rin po si Dioselan David. Helen Santa Ana, shoutout daw sa kanyang husband na si Ariel Santa Ana. Hi to Ray Gorduve, RJ2131 na nandyan sa Saudi Arabia, Beatrice Lieva, Tess Faraon, King from Kuwait. Nandyan rin po si Ashen, Oasis of the North, watching from
Fujairah, UAE. Nandiyan rin po si Eliza Cañete, Olivia Lupigaleg from UK, Luisito Niedo. Isyatat natin si Jemson, Jembo Jeriel at Regine Abandawi, City of Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to RMC Macdenden. Nandiyan rin po si Rosalinda Gali, shoutout daw sa El Shaddai, Norfolk, Virginia Beach Chapter. Okay, so sa mga DDS dyan na nag-iisip pa rin po na kawawa ito si Digong doon sa ICC facility, ibabakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Para palang buhay mayaman si Digong sa ICC. Ala, parang hotel. Di ba sabi ni Digong, okay siya, masarap ang pagkain, masarap ang tulog, para daw hotel ang tinutulugan niya. Pero hindi, kasi akala kasi ng mga Pilipino nandito, ang kulungan sa abroad ay katulad ng kulungan sa Pilipinas, malayo-malayo po tayo. Kahit saan parte sa buong mundo, iba ang kulungan sa Pilipinas kaysa sa abroad. Sa mayamang mga bansa, talagang air condition, malinis, magandang maintenance, maayos ang pagkain, na para kang nag-hotel, para kang nagbabakasyon lang. Ganun po talaga. Okay? Dito sa atin talagang puno. Akala nila kasi, ganitong kahirap ang kulungan sa Pilipinas, ganoon din sa ICC. Kaya nanggagalaiti yung mga DDS at galit na galit sa gobyerno at bakit daw hinuli. Hindi lang maintindihan na mayroong warrant of arrest, parte ng rule of law. Ito, may kwento si Sara Duterte. Siya pala pinapauwi na. Ano sabi ni Sara? What are you doing here? Siya daw sabi sa kanya ng kanyang ama. Ano ginagawa mo rito? Umuwi ka na ng Pilipinas. Ayan o. Ayaw na ni Duterte ng kamag-anak at saka ng mga Pilipino nagpupunta rin sa kanya. Eh kasi nga si Mideldea saka si Roque, hindi naman kinuha abogado. Anong gagawin naman ngayon? Umuwi na sila. Si Sara Duterte mismo, ang kanyang anak, pinapauwi na. Tinatanong nga daw siya, ano daw kanyang ginagawa doon eh. Kasi nga masarap ang buhay ng president ni Digong doon. Parang nga daw siya nasa hotel, tama at ayos ang pagkain. Ano bang hinihintay pa? Ilang naman mga Pilipino nandito masyado nagpapanik ni. Nagpapanik, akala mo, aping-api na si Digong Duterte. Yun naman pala ang sarap ng buhay. Ito, pakinggan ninyo, medyo mahina lang ang boses kasi malakas ang hangin. Sa open field kasi, paglabas ng building, then nagpapaambos interview ito si Inday Sara eh. Kamusta po si Presidente? Kaya nga, tinatanong, ang media. Okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, Sara yan. hindi pa siguro Yeah, siya para makita nyo. Si Sara yung nagsasalita. siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Yeah, no? Meron siya. Tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half. Giniling. Giniling mo half-half. Bisaya ata yung Bisaya. Ayan, giniling pala yung ulam. O, yung sarap. Yes. Regarding the legal, Ayan his na. legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. Yeah, British, Israel, And then, lawyer. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si attorney. Ayun, mag-withdraw. Kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC for own money for the councils. Kasi parang dalawa raw po yun. Either the court pays for the councils or it's the president. Sa on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila since siya yung lawyer and Ayan, palinaw. Mahina lang dahil mahangin eh. to assist President Duterte sa pag-create ng
legal team. Kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung pa rin na Pilipinas. sinasabi. So, ma'am, ano po sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Ayan na, Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po ba siya? So far, hindi siya kasama. hindi siya kasama. Sa legal team. Si Ma'am, Attorney Harry bakit Roque. so dalawa pa lang po? Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi, darating siya dito. So, puro foreign? Foreign po yun? Yes, oo. Ayan, no? po kaya? Ayan, no? Malinaw. Lahat ay dayuhan, lawyer, foreigners na lawyer. Ha? Dayuhan pong mga abogado ang magdidepensa, magiging team defense counsel ni dating Pangulong Duterte. Yan po ay nanggaling mismo kay Sara Duterte. Ang anak ha, hindi fake news yan. Baka sabihin nyo, fake news na naman. So walang abogado na Pilipino na kinuha si Duterte. Mas gusto niya ang magtanggol sa kanya ay mga dayuhang abogado may karanasan sa ICC. Ayan po ang malinaw na sinasabi ni Sara Duterte. Pati nga daw siya, pinapauwi na. What are you doing here? Yan ang lagi daw sinasabi sa kanya. Ang kulit daw ni Digong, pinapauwi talaga siya. Umuwi ka na ng Pilipinas, parang gano'n, hindi ka kailangan dito, parang ganyan. Kasi nga, komportable siya doon. Isipin mo, parang hotel ang tinitirahan, di ba? Pinakita ko na sa inyo yung video, maliit nga lang yung kwarto, pero parang hotel, malinis, maayos. Tapos, actually, may report pa nga na pwede nga lumabas ng kwarto at mag-internet doon sa pinakalabi ng kulungan. Maayos na paayos po. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga nagsasalita ng mga pro-Duterte na parang aping-api. Si Digong, hindi po totoo yun. Napakaganda ng kanyang kalagayan doon. Yung mismo kanyang anak ang nagsasabi. May pagkain, maayos ang kwarto, maayos lahat. Diba? Ayaw na nga ni Duterte na siya dinadalaw na kung sino-sino doon. Kasi alam niya, ginagamit lang siya. Kaya nga, ano bang ibig sabihin ng mga abogadong Pilipino, hindi niya tinanggap? So, ibig sabihin, may tiwala siya sa international lawyer. At safe siya doon. Di ba nung araw ko pa sinabi, alam naman ni Duterte na siya ginagamit lang ng mga politiko. Ginagamit lang siya ng ibang mga kababayan natin Pilipino sa kanilang interes. Ngayong nakakulong na siya at maayos ang kalagayan, pinapalabas na aping-api, hindi naman totoo. O, ano yan? Paano ngayon? So, Harry Roque, bakit ka napanan dyan? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Si Attorney Midel Dea ay nagpapagaling pa kasi na-hospital. Overpatig daw, sobrang pagod. Na-hospital siya. Baka paggaling yan, uuwi na rin kasi magwi-withdraw na daw eh. Temporary lang naman ng kanyang pagiging abogado nung wala pang international lawyer. Ng isa nga ay British Israel lawyer. Ano ha? Si Kopman ba yun? Ang pangalan. At meron pa daw. So kinumpirma ni Sara Duterte, anak ng dating Pangulo. Foreign lawyer ang kinuha ng kanyang ama. So ayan, para malaman po. Baka masyado kasyong pinupolitika sa Pilipinas. Sabi ko naman sa inyo, ang ICC, ang International Criminal Court, at kahit anong korte sa abroad, walang pakialam sa local politics sa Pilipinas. Dito lang naman maingay ito eh. Nakakala mo, aping-api sila eh. Rule of law nga yan. Pag sinabing rule of law, lahat ng pagkakataon ibibigay sa kanya. Pero talagang dahil non-bailable offense, walang paglaya pansamantala yung kaso, talaga nakakulong. Pero maayos na maayos ang kulungan. Alam mo, kukumpara na parang hotel, ano ha? Diba, sarap ng buhay noong ganon. Nakakulong ka sa air condition, pagka summer, pagka ganitong winter, di malamig talaga. At nakakapagpahinga siya ng ayos doon. Dinadrama-drama lang naman ng iba na may sakit, mahinang-mahina. Kayong hindi papayag ang ICC na ikulong ang may sakit. Kung may problema yan, ipapacheck up nila. Kung ano man ang problema ng pangkalusugan, hindi yan pababayaan ng ICC. Dahil pananagutan ng ICC pag may nangyari sa isang akusado. Kasi akusado pa lang si Duterte. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga speaker sa inyong mga rally na parang akala mo aping-api na sila. Akala nyo inaapi na yung mga Duterte. Hindi po. Sa inyo rin naman ang galing ang problemang ito. Kaya kayo ay nakakaranas ng ganyan. Dahil merong Pilipino complainant. May mga Pilipino nag-file ng kaso na biktima ng human rights violation. Ganon po yun. Okay? Ayan ho ang usapin tungkol dyan. Okay? Para naintindihan na inyo. So, galing mismo kay Sara Duterte na kanyang anak ni Digong Duterte, na alam problema.
At siya nga daw pinauuwi na, kaya nga daw ulit-ulit siyang tinatanong, ano bang ginagawa mo rito? Pero sabi naman ni Sara, inaayos niya yung mga abogado. Kaya siya nandoon. Kaya si Robin Padilla, may Deldea, at saka si Roque, wala na kayong gagawin dyan. Umuwi na kayo ng Pilipinas. Huwag na kayong magdrama-drama dyan na parang aping-api kayo, hindi naman pala totoo. Ang sarap ng buhay. Mayroon pang pabiro dyan si Sara Badauli doon sa interview na parang nakakapagbiro pa raw si Duterte doon sa loob doon sa mga nagbabantay sa kanya, parang nakuha niya yung karisma ng mga tao doon. Ganun talaga Kasi nga, nakaka-relax siya. Walang istorbong politiko sa kanya, hindi katulad na nandito siya sa Manila, sa Davao. Ang daming politikong tumatawag sa kanya at nagsusumbong na kung ano-ano. Ginagalit siya para magalit dahil ginagamit siya ng mga politiko dito sa Pilipinas na kanyang kaalyado. Doon, walang makalapit. Di nakaka-relax yung mama. Malamang, lalo pang hahaba ang buhay ni Digong. Kasi walang nangungulit, walang nanggagamit sa kanya. Yung mga nandito sa Pilipinas na nagbubungguan dyan ng mga idea at nanggagalit sa mga tao, sila lang yun. Malayo sa katotohanan. Kasi nanggagaling mismo kay Sara ang istorya Hindi yan fake news. Kung ayaw nyo maniwala kay Sara Duterte, bahala kayo. Kaya ko nga ipinarinig sa inyo Nakita nyo, pati yung mukha niya habang ini-interview siya, patawa-tawa pa nga Relax na relax di ba? Ayun po yun. Okay? Para sigurado. Pero alam mo Sir Mike, ganyang usapin po na relax lang itong si Digong, sarap buhay dyan sa ICC facility, hindi yan sasakyan po ng mga DDS. Bakit? Kasi gusto lang ipapalabas na kawawa itong si Digong. Kasi nga para makuha po yung simpatya ng kanilang mga followers. Diba? Paawa effect lagi. So nakikita ka natin yan na kumakalat ng mga video makaabayan na talagang naglipaan na merong paiyak effect or yung paiyak-iyak effect na makaabayan na during po sa pagkakaresto ni Digong or nandun na ito si Digong sa ICC, marami pa rin pong kumakalat ngayon ng mga video na umiyak sila makaabayan. Paiyak effect. So nakita ko yan, I found out makaabayan kung bakit ginagawa nila yan kasi meron akong nakita na taga-amin na siya rin po ay supporter po ni Digong makaabayan. Abay nakita ko sa personal account ko. Sabi ko, bakit siya umiiyak? Sabi niya kasi for the content. For the content makaabayan. Sinasakyan nila yung issue ni Digong kasi nga marami rin po nang gumagawa at saka malakas daw yung engagement makaabayan sa Facebook. Kapag ikaw daw ay payak-iyak at saka isasama mo yung video ni Digong while siya po inaresto makaabayan. O diba, DDS? For the content sila. Ang kanilang ginagawa, wala lang, ginamit lang si Digong. Nakakatawa naman. Sa makaabayan ko, siyempre, hindi natin kakalimutan. Ibalita rin po natin dito yung mga good news natin, yung mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano na yung estado po ng ekonomiya ng ating Pilipinas, kung ano ang lakad ni PBM, and also kung ano pong ginagawang inisyatibo ng ating gobyerno makaabayan. For more details, let's watch this. Ipinahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga kawani ng tanggapan ng Pangulo na sa loob ng mahabang panahon ay naging simbolo po ng paglilingkod at pagkakaisa. Yan ang mensahe ng Pangulo sa ika-100 at 28 taong anibersaryo ng Office of the President. Inihayag din niya ang kahalagahan ng serbisyo publiko bilang pundasyon ng patuloy at makataong serbisyo para sa darating na siglo. Bilang bahagi po ng pagdiriwang, nanawagan ng Pangulo sa lahat ng Pilipino na magsama-sama sa pag-abot ng isang mas maunlad na kinabukasan. Ipinunto rin po nito ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamon sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ika-100 at 28 anibersaryo ng Philippine Army. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng bansa maging ang pagtulong sa mamamayan. Kasabay ito ng ika-128 anibersaryo ng hukbong katihan na may temang matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naging haligi ng lakas at katatagan ng Philippine Army, hindi lamang sa labanan kundi sa oras ng krisis at kalamidad. Nanatili silang tapat sa kanilang tungkulin, ipagtanggol ang bayan at siguraduhin ang kaligtasan ng mamamayan. Sa panahon ng pagsubok, ang Philippine Army hindi nanghihina. Sa halip, lalo itong nagpapatibay sa pundasyon ng kapayapaan at kaligtasan ng bayan. Beyond the battlefield, our soldiers have once again shown that their service extends far beyond just defense. Whether responding to natural calamities
or assisting communities affected by the recent volcanic activities, such as what happens in Taal and the Canlaon volcanoes, they were our first responders. They have proven themselves to be ready, reliable, and resolute in the sworn oath to their duty to our people. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kung ang kahusayan ay susukatin, perpektong marka ang Philippine Army sa General Security of Military Information Agreement Evaluation. Patunay sa kanilang pagsunod sa pandaigdigang pamantayan at paghahanda sa anumang banta. Upang mas mapatatag din ng Philippine Army, ipinatupad ng pamahalaan ang iba't ibang programa para sa kapakanan ng mga sundalo. Kabilang dito ang mandatory annual physical examination, reimbursement of hospital expenses at moral support para sa wounded in action personnel. Naglabas din si Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order No. 84 para itaas ang subsistence allowance ng mga opisyal at kawani ng AFP pagkatapos ng isang dekada. Makakatulong ito sa pagpapabuti at pangangalaga ng kapakanan ng ating mga sundalo at ang kanilang mga pamilya. Isang dekada na po ang nakalipas mula nung huling tumaas ang kanilang allowance. Kaya't sinisikap po natin na makagawa kaagad ng makabuluhang programa kagaya nito. Bagamat walang makakapantay sa sakripisyong kanilang ginagawa para sa ating bansa, umaasa naman kami na maalalayan kayo namin upang magampanan ninyo ng mas mabuti ang inyong mga tungkulin. Nag-alay naman ng sandaling katahimikan bilang pag-alala sa kabayanihan ng 26 na miyembro ng Philippine Army na nagbuwis ng kanilang buhay. Naging sentro rin ng programang Katihan 2025 exercise at pagkilala sa mga individual at unit na nagpakita ng natatanging paglilingkod at kahusayan. Mula sa maalab na pagtanggap ng Cavite noong 2022, malayo na ang ating narating sa paglalakbay tungo sa bagong Pilipinas. Sa bayang hinubog ng kasaysayan at pinanday ng kagitingan, patuloy na umuusbong at sumasabay sa pagbabago ang lalawigan ng Cavite. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa sa mga pangunahing programa ay ang pagtitiyak na ang bawat pamilyang Pilipino ay may desenteng tahanan. Sa ilalim ng National Housing Authority, mahigit 30,000 housing units ang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Cavite. Samantala, bilang tugon sa lumalaking pangangailangan sa edukasyon, isinusulong ng administrasyon ang pagtatayo ng mas maraming paaralan at pasilidad para sa mga kabataan sa Cavite at buong Calabarzon. Dahil dito, higit sa 6,000 bagong silid-aralan ang itinatayo sa rehiyon. Sa Imus City, 3 bagong integrated schools ang pinasinayaan upang tugunan ang kakulangan ng silid-aralan. Sa Bacoor City, sinimula na ang pagtatayo ng Bacoor City Science and Technology High School, isang 12 palapag na gusali na may 60 silid-aralan, laboratories, computer centers at library upang mapabilis ang biyahe at mapaulad ang ekonomiya ng probinsya. Isa sa pinakamalaking proyekto ay ang LRT1 Cavite Extension, ang kauna-unahang railway project na naisakatuparan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa Phase 1, pinasinayaan ang 5 bagong estasyon na nagdadagdag ng 6 na kilometro sa transit line. Inaasahang masisimulan ang huling 2 bahagi ng proyekto sa 2026 at magiging ganap na operasyonal pagsapit ng 2031. Kasabay nito, para sa mas epesyenteng pampublikong transportasyon sa Cavite at karatig probinsya, sinimula na ang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX, Cavite Segment Cavite-Tagaytay-Batangas Expressway, at ang Cavite Bus Rapid Transit System. Patuloy din ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na may habang 32 kilometro. Mula sa kasalukuyang mahigit 5 oras na biyahe, bababa sa 40 minuto na lamang ang travel time sa pagitan ng Cavite at Bataan. Layo nitong palakasin ang kalakalan, pasiglahin ng turismo, at paunlarin ang ekonomiya hindi lamang ng 2 lalawigan, kundi pati na rin ng mga karatig pook. Dagdag pa rito, itatayo rin ang Sangley Point International Airport, isang world-class airport at cargo hub na magpapalakas sa turismo at kalakalan. Upang suportahan ang mga magsasaka, pinapalakas ng pamahalaan ang agrikultura. Kabilang dito ang pagtatayo ng 2 solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso bawat isa para sa mas epesyenteng patubig at mas mataas na ani. Kasama rin ang Pangil Pump Irrigation Project na magpapatubig sa 12 ektaryang sakahan sa Amadeo.
Samantala, isinasagawa rin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project upang mabawasan ang pagbaha at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng lalawigan. Samantala, mahigit 100,000 indigent residents sa Cavite ang nakinabang sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, kung saan libreng serbisyo at ayuda mula sa pamahalaan ang naihatid upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Kasabay nito, inilunsad ang Presidential Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naglaan ng financial aid para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya, pati na rin ang cash assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng El Nino at oil spill. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng Cavite, tumataas ang kumpiyansa ng multinational companies tulad ng Unilever na mumuhunan sa lalawigan. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang bumisita sa New Beauty and Wellbeing and Personal Care Factory ng kumpanya na lumikha ng maraming trabaho para sa mga Caviteño. Mula sa pabahay, transportasyon, agrikultura, edukasyon at infrastruktura, ang mga programang ito ay patunay ng matatag na pangako ng bagong Pilipinas. Today, we are not just opening a new plant, we are ushering in a new chapter for Philippine agriculture. This bio and biofertilizer plant is indeed a turning point for our farmers, our food supply, and our nation's future. This facility represents self-sufficiency, innovation, and resilience. It is proof that we Filipinos have not only the talent, the technology, and determination to produce our own solutions for our farmers, for our food security, and for the future of our agriculture. Every sack of rice, every ear of corn, every vegetable on our tables come from the sweat and sacrifice of our farmers. This is why BioN is a game changer. Developed by Filipino scientists at UPLB, BioN is a biofertilizer that reduces dependence on chemical fertilizers, improves soil health, and cuts farming costs. This means mas murang abono para sa ating mga magsasaka, mas maraming ani, mas mataas ang kita, mas masustansya at mas abot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Mabuhay mga magsasaka at It is also proof that the private sector, the government, and our research institutions can work together to bring real change to the lives of ordinary Filipinos. Gawang Pilipino para sa Pilipino. Pilipinas ang panalo. At sa inyong lahat, mabuhay BioN, mabuhay mga magsasaka, at mabuhay agrikulturang Pilipino. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs makabayan para marami po itong matulungan po na makababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. Okay, so please like and share. Okay, so kasama rin po natin ngayong araw, nandyan sila si Elsa Hoffman, Alen Pianar, Merna Borromeo, Hilda Baldovino Pita, Alicia Lig, Meria Soriano. Nandiyan rin po si Carmen Robertson, Sonia Hasigawa, Josie De Los Reyes, Bong Yu, Jico Jerry Cabreros. Nandiyan rin po si Nonsky Pasamonte, Vincent Anthony Amancio Fuentes, William Steven Verdugo, Lorna O. Villanueva, Miranda Kaynet, Trinidad Lozano, Darrell Rose Paisti Lupez. Nandiyan rin po si Mercy Calatrava, Namnama Jacalni Digay, Los Dison Concepcion, Liocel Rama, Lian Focamachi. I-shoutout natin si Hannah Dali, Leon Adikran, Juliet Sunakawa, Alyong Molina, and Haitsu Emerald Gemini. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon,
Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ko buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyan